Oras, Sister L. Alas 9 na lakay. Ayan, oras na para tawagan natin si dating Congressman Teddy Casino ng Bayan Mo na Party List. At isa siya sa grupo ng Makabayan na Black na nag-file ng second impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio kahapon sa Kongreso. Congressman Teddy Casino, sir, magandang umaga po sa inyo, Congressman. Nako, nakamute And Miss Elaine. Ayan, okay. Good morning po, Kong. Ayan. Opo. Long time Magandang no. umaga, Lakay Deo, Miss Elaine. Good morning, Merry Christmas, Lakay. Balita ko, nagpapapasko pa. Parang Kong baliktad Baka yata. naman. Dapat kami ang mamasko sa iyo eh. Ako sana yung Ay, ganun. magmamano kay Kong. Ayan, yung papirmigay namin, Congressman, atin-atin lang, salary deduction po yun. Ganun ba? Anyway, Congressman, ayan, nag-file kayo ng impeachment complaint kahapon against VP, ha? Ayan, ang ginamit yung dahilan ay ang yung pagpapile ng impeachment ay dahil sa betrayal of public trust. Ayan, ano ba ang ibinitray ayan, ng Vice Presidente Sara at kaya ay nag-file ng ganitong kaso at yan ang ginawa niyong dahilan, betrayal of public trust, Congressman. Yung betrayal of public trust kasi nagsisimula yan sa prinsipyo na yung mga matataas na opisyal ng ating gobyerno o yung lahat ng opisyal ng ating gobyerno, lalo na yung matataas, pinagkakatiwala natin sa kanila yung ating kapangyarihan. No? So yun yung public trust na binibigay natin sa kanila. Pero may kapalit yun. Na dapat sila ay mananagot at all times. So yun yung nasa constitution natin. They should be accountable at all times to the people. So kapag hindi sila gumagawa ng kanilang mga tungkulin o kaya sila ay lumalabag sa ating mga batas o sila ay naglulustay ng ating pondo, yan po ay pagtataksil sa tiwala na ibinigay natin sa kanila. Kaya mabigat pong grounds yan para sa impeachment at pwede kang matanggal sa pwesto kung nagtaksil ka sa pagtiwala sa iyo ng mamamayan. At yan nga yung ginamit naming batayan sa pag-file ng impeachment complaint kahapon. At ano ang mga issues na nakapoloob dito, Congressman, sir? Isang issue lang talaga, ito yung usapin ng confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President at DepEd ng 2022 at 23. Kung saan yung 612.5 million pesos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ay ginamit sa mga maling bagay sa pamamagitan ng maling paraan. No? So diyan na pumasok yung mga sabi ng COA na yung mga bagay katulad ng mga gamot, mga office supplies, mga renta ng mga bahay na i-charge nila sa confidential fund na hindi dapat. Pero ang masama pa dyan, hindi lang sa nilustay itong 612.5 million pesos, tinangkapan ni Vice President Duterte na pagtakpan yung paglulustay sa pamamagitan ng pagsasabit ng mga peking resibo, ng mga gawa-gawang liquidation at accomplishment reports na sinabit nila sa COA. Kaya nga ito bumukol at nung nakita ito ng Kongreso at ito naman yung pangatlong maling ginawa ni Vice President Sara Duterte, tinangka niyang pigilan ang Kongreso sa kanyang pag-imbestiga sa bagay na ito sa pamamagitan ng hindi pagsagot sa mga tanong ng budget deliberations at saka yung committee investigations, yung mga tauhan niya ay hindi niya pinapa-attend. Kinwestiyon na mismo yung kapangyarihan ng Kongreso na mag-conduct ng ganitong mga investigation. So dahil ho sa tatlong bagay na yan, tingin namin, ito ay nagpapatunay sa betrayal of public trust at batayan para siya ay matagal sa pwesto. Kung sa tingin niyo po ba, alam naman po natin na medyo limitado na po yung time para po itong final na impeachment complaint po kay Vice President Sara Duterte. Wala na masyado pong time dito ang Congress. Pero sa tingin niyo po ba ito ay magigain ng traction? Ito po ba ay tingin niyo ay ilang percentage po sa inyo pong pananaw na ito po talaga ay kumbaga mag-move? Iyan po yung dahilan kung bakit isang ground lang ang aming sinight at nag-focus kami dito sa tatlong acts ng Vice President. Dahil nga alam namin medyo gahol sa oras.
Gayon pa man, ako po, nung 9 na taon po ako sa Kongreso, alam ko naman dyan na kapag nagdesisyon ang leadership at nagdesisyon at sumunod sa kanya-kanyang konsyensya yung mga mababatas, mabilis pa sa alas 4, magagawa po nilang ipasa yan. So tingin ko, ang mga congressmen naman, ilang buwan na nilang iniimbestigahan itong bagay na ito. Napaka-familiar na sa kanila yung issue. Alam na nila yung nangyari dyan. So, hindi ako namumroblema na makakuha ng 1/3 vote sa Kongreso. Tingin ko, kaya kung kaya lang pag-uusapan. Sa Senado, ang medyo challenge. Kasi, Ibang republika yan. issue. Pero dadaan naman sa trial yan. At ilalahad ng buong buo doon sa Senado yung lahat ng ebidensya, lahat ng testimonya, and we are nagtitiwala kami na pag nakita lang nila, no, maging objective lang po ang ating mga senador, makikita nila na karapat-dapat din itong ating hinaing complaint. Congressman Teddy Casino, sir, ayan, bakit minamadali? Kaya na rin mismo ang nagsabi na medyo gahol na sa oras. Ba't hindi hinintay ang next year? Ba't hindi tapusin ang Pasko, New Year, election, and then i-file ang impeachment complaint? Ba't parang minamadali, Congressman Teddy, sir? Pag ganun ho, hindi na talaga natin maipa-file yan. No? Kasi Bakit? nung 1 taon pa ho ito pinag-uusapan tandaan mo ka, Lakay-Deo, unang pumutok ito nung budget hearings noong 2022. Noong 2023. At mula noon, talagang napapag-usapan na itong impeachment. Kaya lang, nitong huling mga buwan lang talaga lumabas lahat ng mga dokumento, pati yung mga testimonya, na talagang nagpatunay na meron talagang kalokohang nangyari doon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At tingin naman namin bilang mamamayan, tungkulin naming panagutin siya kaagad. Mahirap yung aantayin mo pa lalo na after the elections, maraming pwedeng mangyari. Baka mag-start na naman from scratch ang Kongreso dyan. Marami sa mga nasa Kongreso ngayon, baka hindi na makabalik. So, tingin namin, ito na siguro yung tamang panahon na makapag-file ng ganitong reklamo. Pero kagabi, Congressman, sabi na ating bubit sa Malacanang sa fellowship kina Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ilang mga kongresista natin, may bulong ang Pangulong Bongbong Marcos na wag na i-entertain, wag na ituloy ito impeachment laban kay Vice President Duterte. Ano sa tingin ninyo? Well, ito po talaga ay isang malaking challenge sa ating mga kongresista na patunayan nila na talaga ang Congress is an independent and co-equal branch of government. At hindi dapat na basta na lang nadidiktahan ng Pangulo ang ating Congress. Kasi tungkulin naman nila No? Ano pa man ang pananaw ng Presidente, tungkulin ng bawat isang kinatawan ng mamamayan na pag-aralan itong impeachment complaint. Nandiyan na yan 2 complaints pa nga ang kanilang titingnan at trabaho nila na pag-aralan ito at magdesisyon batay sa kanilang konsensya at batay sa kung ano na ang nakikita nilang tama. Batay sa ebidensya, mga testimonya. So yun ang pangunahing trabaho nila. Hindi yung sumunod sa nais ng nasa palasyo. Ayan, kung hindi magtagumpay ito impeachment complaint, Congressman Teddy, dahil una, may pakiusap nga ang Presidente sa kanyang mga kaalyado sa Kongreso. Ano ang alternative ng makabayan na bloc? Wala ba kayong balak na mag-file ng kaso sa Ombudsman laban sa Vice Presidente? May iba't ibang mekanismo naman ho na pwedeng gamitin para pagpapanagutin ang Vice President. Of course, impeachment is one. Ang resulta niyan ay matatanggal siya sa pwesto. Pwede rin ho mag-file ng criminal charges. Ang resulta naman yan ay kulong. O kung ano pa mang parusa meron. Nandyan ang Commission on Audit, sila yung nanguna. In fact, meron na silang notice of disallowance. Nagsasabi yung iba na baka pwede rin dalhin sa ombudsman. So lahat naman ito ay mga option at pwedeng sabay-sabay na mangyari. Pero para sa amin, importante yung impeachment kasi hanggat nasa pwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno, kaya niyang impluwensyahan lahat ng iba pang mga paraan ng pagpapanagot sa kanya. No, alam natin na kapag ordinaryong empleyado ka, kapag may nagawa kang kahit na mali lang, no, kahit 2,000 piso ang medyo questionable sa ginamit mo, sinususpend ka habang iniimbestigahan yung iyong kaso. Hindi naman nasususpend ang Vice President of the Philippines. Kaya para sa amin, impeachment ay paraan
para siya ay matagal sa pwesto at nang gayon magpatuloy ng independent at credible yung iba pang paraan ng criminal, administrative, and other cases laban sa kanya. Alright. Okay, Congressman sir, abangan po natin kung mag-prosper ba o hindi itong inyong impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Thank you, Congressman Teddy Casino sir. Thank Magandang you po, umaga. Kong. Good morning. At Merry Christmas. Merry Christmas po. Merry Christmas, Lakay. Baka naman. At saka, Ma'am Elaine, magandang umaga po sa inyo lahat. Sige, total, alam mo naman ako yata ang sinasabi ng Ilocanong hindi daw masyadong kuripot dahil Pasko naman, padadala na kita ng emperador at saka champion. Yun. Umiinom habang Pwede na naglalaba. Ayan, naglalaba ka ba? Sige, salamat po. Salamat. Ha? Oo naman. Naglalaba si Kong. Champion ba? Champion? Opo, ayan. Labandero din pala ito si Congressman. Ayan, kasama. Ayan. Oo, kasama. Kasama sa labada. Kasama sa loob. Mga Kong, tigas thank tayo. you. Mga tigas tayo. Ayan, tigas din. Akala ko miyembro na uhaw. Ayan. Alright. Uhaw, ano nga ulit yung uhaw? Union of Husbands Afraid of Their Wives. Yun. Thank you, Congressman Kong. Teddy, maraming salamat. Good morning. Merry Good Christmas. morning. Thank Alright. you. Maraming salamat. Good morning po. Kaibigan Congressman, former Congressman Teddy Casino ng Bayan na Party List.